Ayan, isang magandang araw sa inyo mga kapatid. Kumusta? Kumusta kayo dyan? I hope nasa mabuti tayong kalagayan, bawat isa. At samahan nyo ko sa aking vlog ngayon. Mag-a-update tayo. Ang tanong dito, kumusta? Nasaan na ba ang SIDC? Kumusta na? So ayan, nandito tayo ngayon mismo, landing site ng Samal Island Davao City Connector Bridge. Ayan mga kapatid, no? Samahan nyo ko. Ayon sa ating pagsaliksik, ang proyekto ay magpapatuloy ayon sa plano. Ito ay sumasailalim pa rin sa mga gawaing paghanda tulad ng feasibility study. Kaya yan, may feasibility study talaga kasi yun nga, may mga changes. I think yung mga 2 months ago nag-update tayo, ipa-plus natin dyan sa screen dahil dun sa mga issue. Kaya may ginagawa sila ngayong feasibility study and detailed engineering design. So nandun yung sa vlog ko sa mga 2 months ago, no? Dun sa SIDC, no? Makikita natin dun yung pag-update natin dun kung ano bang mga dahilan. So pagpapahusay sa mobility ng mga tao at kalakal. So sa nakaraang panayam kay DPWH Secretary Manuel Bunuan ay inaasahang magsisimula ang SIDC bago matapos ang mga taon. So mga kapatid, natagalan daw ito dahil sa some legal issue involving refusing to provide road right-of-way on Samal side. At saka itong bridge na ito, no, napaka-scenic, no. So ang length nito ay nasa 3.9 kilometers. At saka 24-meter wide grid road and Roville about in 4-lane cable stayed, no. So naka-cable stayed pala ito. At saka iconic siya, no, kagaya sa Cebu, Cordoba. Conduit with a vertical navigational clearance of up to 47 meters. Bali yung navigational niya, yung dadaanan sa ilalim ng tulay, no, ng mga malalaking barko, malalaking barge, no. Sa Cebu, Cordoba, Sisilix ay nasa 51 meters, so mas medyo mataas yun. So ito yung allow vessel to pass underneath. Ayan. So itong sa wharf galing dun sa landing site, ayan, no, nasa, so kung sasakay ka ng jeep, nasa 5 minutes makapunta ka na ng sa kasalukuyan. Ito yung transportation na dito sumasakay dito sa wharf. So nasa 30 minutes, or kung walang peak hours o hindi busy, pero pa nasa busy yung pilahan, lalo na yung mga season, no, na talagang napaka-busy, like December, yung mga vacation, talagang mga holidays, talagang aabutin ito ng 1 oras o 2 oras. Pero kung wala naman, hindi naman siya busy, nasa 30 minutes lang, no, ang iginugol para pumila sa wharf. Kasi napakataas, may mga time niya na napakataas talaga ng pila dyan, no. So para sumakay lang, no, sa mga ro-ro barge para makatawid galing Davao City papuntang tourist destination ng Samal Island. So pero posibleng mapababa na ito ng 5 minuto, biyahe na lang. Ito'y pag natapos na ang Davao Samal Island, Davao City Samal Island Connector Bridge Project. Ito po ay nasa 3.9 kilometers, no, na magdudugtong sa isla at Davao City. At alam naman natin na malaking tulong talaga ito sa ekonomiya, sa floristas, lalo na sa yung marami pang iba, no. Pag natapos na, mas malaki din ang mga biyahe, at saka talagang hindi na mahirap bumiyahe doon, at saka napaka-save na bumiyahe doon, no. Hindi na masyado kumbaga madelayed ka, no, diretso lang. So sabi ni Secretary DPWH, no, Manuel Bunuan, earlier this year, no, Bunuan announced that the initial construction phase of the project was anticipated to commence before year end, with a particular focus on the Davao City side. So alam naman natin na itong contractor na ito ay
isang Chinese contractor, no? Ang pangalan ng contractor ito ay CRVC, China Road Bridge Corporation. Actually, may project na silang ginawa dito, isang tulay at saka bypass road diyan sa Mudyang, sa Tibungco, Ilyong, no? So sila ang contractor diyan. At saka mayroon na rin din silang diyan, batching area, no, para sa kanilang road at saka bridge. So balita natin baka diyan rin yung batching area, no, para sa yung doon pinaprocess yung semento sa Davao side. So abangan natin yung mga kapatid, at saka yun, talagang i-update natin yun. Okay, so ayan, no, so yun ang update natin, no, sa natin, para at least ma-update kayo. So abangan natin yung itong tulay na ito, no, ng Davao region, na talagang napakalaking tutulong ito sa ekonomiya. So towi and 4 lane siya. And hanggang dito na lang tayo mga kapatid, no, hanggang sa sunod muli. At saka maraming salamat sa inyong panonood, lalo na dyan sa ating mga subscriber at sa di pa subscriber na nakadaan dyan. So shout out sa inyong lahat. And expected itong bridge na ito accommodate up to 25,000 vehicle. So daily, and reduce travel time between Samal and Davao City. So nasa 5 minutes na lang. So napakadali na lang, no? Kumpara sa isang oras, 2 o 30 minutes sa kasalukuyan, no? Sa para lang sa ferry boat ride, no? So grabe, talagang napakadali na lang. Okay, so maraming salamat mga kapatid sa panonood ninyo. And once again, hanggang dito na lang tayo, hanggang sunod muli. Abangan natin yung mga update natin ng SIDC sa mga bago na kadaan dyan. Don't forget to hit the notify bell para updated po kayo lagi, lalo na dyan sa ating mga Then don't forget also to subscribe, like, and share. And yun, pakiusap ko sa inyo mga kapatid, no, huwag nating i-skip yung ads para masuportaan natin yung YouTube channel natin, lalo na sa mga pag-update ng mga infrastructure projects, para makapagbigay sa inyo ng information at saka informative, no, para ma-update din kayo. So maraming dito sa Davao City, at kung makapag tayo sa Region 11, hopefully, no, yun, makapagbiyahe tayo, why not, no? So yan mga kapatid, no, maraming salamat. God bless you all as you watch. Bye bye. Papasok dito yung dun sa dagat, nasa mga 500 to 600 meters. So ito na yung existing na daan, baka dyan talaga dadaan yung bridge. So ayan, so nasa 500 to 600 meters dun sa landing site, palabas ng dun sa highway dyan sa labas. Satellite siguro dyan sa gilid, no, iwan natin kung mayroon pang matatamaan dyan sa paggawa ng tulay. Ito na yung highway, ito na yung labas. Kaya napapunta na ito ng downtown. So ito papunta naman ito ng Tibungco.